Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sir, mamaya na daw siya kakain. Wika ng katulong na bumalik ito sa komedor. Hindi pa man siya nakakakain. Ni isang subo ay hindi pa niya ginagawa dahil gusto niyang hintayin si Cassandra. Isinama ito ni Albert sa bukana ng hasyenda kung saan mula sa balkonahe ay kitang-kita niya ang dalawa. Kung magtatangkang halikan man lang ng kapatid niya ang asawa, ay hindi siya mangingiming sakta na ang kapatid. Pero ng ipinagtataka niya, ni hindi hinawakan ni Albert ang asawa niya. Hindi siya umalis sa balkonahe hanggat hindi niya nakikitang pabalik ang kotse ni Albert sa mansyon. Bakit hindi ka pa kumakain, Rafael? Bukas magpapaluto ako ng sinigang kay Manang. Si Cassandra na ang naghahanda ng pagkain dito, Almira. Huwag mo nang pakikialaman ang kusina. Bakit hindi? Nakakasawa naman kung lahat ng luto niya ay masarsa. At alam kong hindi mo yun gusto, hindi ba? Tumayo siya dahil wala siyang ganang kumain. Gusto niyang puntahan si Cassandra at humingi ng paumanhin dito kanina. He had lost his patience. Masyado siya nagpadala sa selos na nararamdaman niya tuwing makikita na nagkakaayos si Albert at Cassandra. Rafael, hindi ka pa kumakain. Titingnan ko ang asawa ko. Ipapatawag ko si Albert para may makasabay kang kumain. Sinubukan pa siyang pigilan na Almira pero hindi siya nakinig dito. Pag-akyat niya sa silid ay nasa balkonahe si Cassandra. Yakap nito ang sarili dahil malamig ang simoy ng hangin sa labas kapag gabi na. Bakit hindi ka pa kumakain? Sumandal siya sa hamba ng pintuan. Isandi pa ang layo niya sa asawa. Nag-iingat siya baka magalit ito dahil baka hindi nito gusto na makalapit sa kanya. Mamaya na. Dahil? Tanong naman ni Rafael. Para ma-enjoy mo ang oras ninyong dalawa ni Almira. Kung kanina sa iisang bote lang kayo umiinom, baka gusto niyo magsubuan sa hapagkainan. Nakakahiya naman kung nandun ako, hindi ba? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi siya nag-iisip kanina. Nang makita niyang umiinom ng alak si Almira, ay gusto niya rin magpakalasing. Kaninang umaga ay hinawakan ni Albert ang kamay ng asawa niya. Ngayon naman ay tuluyan na nagkaayos. Samantalang siya ay hindi niya maayos ang relasyon nilang mag-asawa. I'm sorry. Para saan? Sa pagpatol sa paglalandi ng ex-girlfriend mo sa'yo? Wala ka nang dapat ipaliwanag pa, Rafael. Siguro ay tanggapin na lang natin na mahal niyo talaga ang isa't isa. Nang sa gayon mas madaling intindihin. Lalo na kapag may mga ganong eksena kayo katulad kanina. Kaya ka ba sumama kay Albert at naghanap ka ng kakampi? Lumingon sa kanya si Cassandra na puno ng lungkot ang mga mata. Huwag mo akong batuhin ng batong dapat ay sa'yo ipinupukol, Rafael. Mataas ang respeto ko sa'yo dahil sa lahat ng ginagawa ni Albert. Para saktan ka, hindi mo siya ginagawang gantihan. Tinagap mo lahat at inintindi. Sandali itong huminto sa sasabihin dahil nagpunas ito ng luha sa mga mata. Lumunok siya para itago ang emosyon. Hindi ko alam kung ano ang maling nagawa ko para alisan mo ako ng respeto bilang asawa mo. Nagkamali na naman siya ng salita. Imbes na magpakumbaba siya, ay mas pinaiiral niya ang pride. Sa totoo lang ay mas natatakot siya sa nararamdaman niya dahil hindi niya kayang kontrolin ang emosyon niya. Nawawala siya sa matuwid na katwiran. Hindi niya alam kung paano kikilos dahil hindi pa naman sila lubos na magkakilala.
Lumakad ito papasok sa silid kaya't nahawakan niya ito at ikinulong sa mga bisig niya. Hindi ito kumilos sa kinatatayuan. Pero hindi rin umangat ang mga kamay nito para hawakan siya. I'm sorry. Hindi na ako magpapadala sa emosyon ko simula ngayon. Wika naman ni Rafael. Dito natitira si Almira. Simula sa araw na ito, mahirap pigilan ang emosyon na yan. Kung siya rin naman ang lapit ng lapit din sa'yo. Hanggang kailan ba ako kailangan para makuha mo ang mana mo? Para matapos na ang pagpapanggap nating ito. Marahan siyang umiling rito. Hindi naintindihan ni Cassandra ang ibig niyang sabihin. Hindi si Almira ang tinutukoy niyang nadadala siya sa emosyon. Pero hindi niya alam kung bakit ang hirap hagilapin ng mga salita ngayon. Ang alam lang niya, mahal na niya si Cassandra. Kahit sa sandaling nakasama niya ito. Narinig ko ang pinag-usapan ninyo ni Almira kanina. Ang sabi mo, kahit magubad siya sa harapan ko, hindi ka papayag na makuha niya ako. Sa'yo, Cassandra. Gusto ko lang siyang inisan, Rafael. Alam naman natin pareho na hindi niya kailangan maghubad para makuha ang atensyon mo, hindi ba? You are my wife now. Sa'yo ang atensyon ko, Cassandra. Gusto niya itong yakapin at halikan pero galit ito sa kanya. Kumain na tayo sa ibaba dahil malamig na ang pagkain. Wala akong ganang kumain. Hindi pa ako kumakain dahil hinihintay kita. Kasabay mo naman sa Almira, hindi ba? Hindi siya ang asawa ko, Cassandra. Hindi siya ang asawa mo. Pero kumakaasta kayo sa pool kanina. Daig niyo pa ang bagong kasal. Kaya ako pinagchichismisan ng mga katulong dito. Hindi na nga mauulit. Pilit na kumawala naman si Cassandra. Kaya't niluwagan niya ang yakap sa asawa. Nagmamadali itong lumabas ng silid nang hindi niya nahabol. Nakahinga siya na maluwag nang sa komedor naman ang tungo nito. Hindi na siya sumabay kumain kay Cassandra. Baka hindi pa ito makakain ng maayos. Sa bar counter siya tumuloy. Pero naroon din naman pala si Albert. Wala siya nagawa kung hindi ang tumuloy at kumuha ng alak sa stante. Magsisimula ka na raw magtrabaho sa asyenda simula bukas. Mahinahon niyang wika rito. Hindi niya pwedeng pairalin ang galit niya kay Albert. Dahil matanda na ang papa nila. Kung nagawa niya magparaya noon, higit dapat ngayon. Huwag lang nitong kantiin ang asawa niya. Wala akong magagawa dahil desidido ang papa na hindi maglabas ng pera para sa kumpanya ko. Hindi ako magtataka kung sa'yo nang galing ang suhestyon na yan. Wala akong kinalaman sa desisyon ng papa na may kinalaman sa'yo, Albert. Talaga? Pero pabor sa'yo na nandito ako ngayon. Para ipamukha sa akin na mas magaling ka na naman. Mas lalong hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo. Kapatid kita. Kapatid? Isang ngisi naman ang pinakawalan nito. Saka lumunok ito ng alak. Kaya baka hati kita sa lahat ng bagay. Kay papa, sa hasyenda, kay Almira. Asawa mo na si Almira. Wala akong balak makihati sa kanya. Nakita ko ang nakita ko kanina. Kung ano ang nakita ng asawa mo. Yun din ang nakita ko. You want to touch your ex-girlfriend again? Fine. Hindi niya nagugustuhan ang ibinabadya ng mga mata nito. At para na rin niyang nahulaan kung ano ang susunod itong sasabihin. I'm sorry. Humingi na rin ako ng tawad kay Cassandra. Sa tuwing tatangkain mong lapitan ang asawa ko, ay lalapitan ko ang asawa mo. Tandaan mo yan, Rafael. Lintik lang ang walang ganti. You will not touch my wife, Albert. Huwag mong hamunin ang kakayahan ko na saktan ka. Banta niya rito. Alam niyang hindi ito nagbibiro. At mukhang hindi naman ito natatakot sa banta niya. Dahil isang mahinang tawa ang pinakawalan nito. Alam mo ba kung gaano kasakit na ang babaeng inalayan mo na kasal? Habol-habol pa rin sa lalaking totoo niyang mahal. Albert,
Miserable ang buhay ko. Oo. Dapat lang ito sa akin, hindi ba? Dahil inagaw ko ang babae mo. Gusto mo ba siyang bawiin? Marahan siyang umiling rito. Hindi na si Almira ang nakikita niya sa hinaharap. Maluwag na sa loob niya na makita itong masaya kay Albert. Hindi ko na pahihirapan pa si Almira na mag-grant ang annulment namin. Pero habang kasal pa siya sa akin, wala kang karapatan na hawakan siya. Malinaw ang sinabi ko na hindi ko balak bawiin si Almira sa'yo. Kaya siya pumayag na dito tumira ay para maayos ninyo ang pagsasama ninyo. You promise, Papa. Nasusubukan mo, Albert. Sa tingin mo yun ang totoong dahilan? Huwag mong bilugin ang ulo ko, Rafael. Nandito siya dahil gusto kanyang bumalik sa kanya. Kasal na rin ako, Albert. Kasal ka na rin. Pero ilang oras pa lang na nandito sa Almira, sinaktan mo na kaagad ang asawa mo. Hindi niya alam kung bakit sa puntong ito ng buhay niya, mas matino ang pangangatwiran ni Albert. Inubos niya ang alak na isinalin sa baso at tumayo na. Lasing na rin si Albert. Hindi niya gustong lumala ang pagsasagutan nila ngayon. Kung kailangan mo ng tulong sa bukid, libre ako bukas, kahit anong oras. Natanong mo ba sa asawa mo kung may pagtingin pa siya sa akin? Naningkit naman ang mga mata niya sa tanong ng kapatid. Gusto talaga nitong ubusin ang pasensya niya. Tama na yung pag-inom mo. Kailangan maaga ka makapag-ikot-ikot sa maisan bukas, kasama si Papa. Tumalikod na siya kay Albert para putulin na ang pag-uusap nila. Tinungo niya ang komedor, pero wala na ang asawa niya doon. Hindi pwedeng mawalay sa paningin niya sa Cassandra. Hindi pwedeng maagaw din ito ni Albert sa kanya. Galing na ito sa banyo pagpasok niya sa silid. Inilipat niya ang una na nasa sofa at inilipat sa kama. Halata na galit pa rin ito sa kanya dahil para silang nagpapatintero sa silid. Umalis si Cassandra kung saan siya pupunta. Sorry na nga, hindi ba? Hinila niya ang kamay ng asawa at ikinulong sa mga bisig niya. At dahil lasing na siya, ay agad nag-init ang katawan niya. Natanong mo ba sa asawa mo kung may pagtingin pa siya sa akin? Kanina pa umulit-ulit ang sinasabi ni Albert. Sa kabilang bahagi ng isip niya, ay gustong itanong iyon kay Cassandra. Pero may bahagi sa puso niya na hindi na iyon mahalaga. Gagawin niya ang lahat para mahalin siya nito. Ba't amoy alak ka? Tila naman na alarma ito. Idinikit niya kasi ang mukha sa pisngin nito dahil gusto niya itong hagkan. Ayaw mo akong kasabay kumain. E di uminom na lang ako. Sino ba naman ang gustong sabayan kang kumain kung nakaharap lang din sa kirida mo? Wala akong kirida. Asawa lang ang meron ako. Sasabihin mo sa akin ngayon yan? Sorry na nga, hindi ba? Kumawala si Cassandra sa kanya at inalis ulit ang una niya sa kama. Malalim talaga ang galit nito. Samahan mo muna ako sa ibaba. Matutulog na ako. Nagugutom ako. Hindi ko pa natitikman ang niluto mo kanina. Wala na. Pinatapon ko na sa katulong. Magsinigang ka na lang ulit simula bukas. Hindi na ako kakain ng sinigang simula ngayon. Hinila niyang pilit ang kamay nito para samahan siyang tumungo sa komedor. Ano ba? Pagpupumiglas naman ni Cassandra. Ibinuhos niya ang buong lakas kaya nagawa niya itong isandal sa dingding at ikulong sa pagitan ng mga braso niya. Don't try my patience, wife. Nakailang sorry na ako sa'yo. Gusto ko lang ng alak kanina. Kaya ko kinuha iyon sa kamay ni Almira. Walang ibig sabihin yon. Kung galit ka pa rin sa akin, fine. Pero samahan mo akong kumain sa ibaba ng luto mo o ikaw ang kakainin ko. Bitiwan mo ako, Rafael. Hindi ako nagbibiro, Mrs. Sullivan.
Nararamdaman mo ba ito? Itinapat niya ang kamay nito sa gitna ng mga hita niya. I have no control over my lust for you because I'm drunk. Sasamahan mo ba akong kumain sa ibaba o magkukulong na lang tayo dito sa kwarto buong magdamag? Okay, tara na sa ibaba. Mariin itong sagot sa kanya. Niluwagan niya ang hawak sa kamay nito at inilayo ng bahagya ang katawan. Bakit ayaw mo sa unang suhestyon ko? Seryoso niyang tanong dito. Tumataas baba ang dibdib niya sa matinding kaba at sa pagpipigil na huwag itong hagkan. Sa papilang tayo kasal. Lang? Nilalang mo na lang ngayon ang kasal natin? Payag na si Albert na ipawalang bisa ang kasal nila ni Almira. Babalik na sa'yo ang babaeng kinababaliwan mo, Rafael. At ikaw? Gusto mong bumalik kay Albert? Pag-annulled na sila ni Almira? Yun ba ang pinag-usapan niyo kanina sa bukana ng hasyenda? Gusto niyang itapon lahat ng laman ng silid niya sa galit. Nagsisikip ang dibdib niya sa kaisipang. Ayaw na ni Cassandra sa kanya. Wala ka nang pakialam kung ano ang gawin ko sa buhay ko pagkatapos. Inisang hakbang niya ang pagitan nilang dalawa. Pero mas mabilis si Cassandra na nahawakan ang doorknob. Pero gusto man itong lumabas at iwan siya. Kailangan niyang ilabas ang nilalaman ng puso niya. May pakialam ako, Cassandra. Unang-una, ma-annulled man ang kasal nila ni Albert. Problema na nilang dalawa yon. Kasal tayong legal. Ipaglalaban ko yun hanggang kamatayan. Hindi na kita ibabalik kay Albert, kahit na hilingin mo pa. Tumalikod siya kay Cassandra na hindi naman kumilos para lumabas sa pintuan. Tinungo niya ang stante ng mga alak sa tabi ng TV stand. Binuksan niya ang unang nahagip na mga mata. Kailangan niyang kumalma. Kung hindi ay masusugod niya si Albert dahil sa pabe-brainwash nito sa asawa niya. Nakita niyang bumalik si Cassandra sa kama imbes na lumabas. Inubos niya ang laman ng baso. Kaunting inom pa ay hindi na niya makokontrol ang pagnanasang malapit ng kumawala. Huminga siya ng malalim. Hindi pa tapos ang discussion nila para ipaintindi sa asawa na hindi sila maghihiwalay kahit na anong mangyari. Nagsalin siya sa baso ng kalahati bago tumapat sa kinauupuan ni Cassandra. Narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Alin doon? Sagot naman ni Cassandra. Na hindi ka na makakawala sa akin. Hindi ba nangako ka na mananatili ka sa asawa mo for the rest of your life? Nangako ka rin kay Papa. May usapan tayo na 2 taon lang. Tamang-tama sa annulment process ni Albert at ni Almira. Anong 2 taon? 200 taon yun. Nagkamali ka lang ng dinig. Isang irap naman ang pinakawalan nito pagkatapos ay itinoon ulit ang mga mata sa hawak na telepono. Sino yang kausap mo? Kinuha niya ang telepono sa kamay nito. Sa likod ng isip niya ay pangamba na si Albert ang kausap nito. Sino si Kali? Gusto na namang umusok ng ilong niya sa inis. Lalaki ang nasa profile ng pictures. Nakausap nito. Kaibigan ko siya. Kaibigan lang? Umirap ulit ito at kinuha ang telepono sa kamay niya. Dumalaw siya kay Mama kaya nag-chat siya sa akin. Umupo siya sa harap ng asawa at itinapat ang baso sa bibig nito. Drink. Ano ko si Almira? Mataray nitong sagot sa kanya. From now on, I will only drink from your cup. I promise. Muli niyang itinapat ang baso sa bibig nito. Hinawakan naman ni Cassandra ang baso sa katinikman ang alak. Do you like it? Masarap. Isa pa nga. Wika nito na kukunin sana ang baso sa kanya. Iniwas niya ang kamay sa halip ay ang mga labi niya ang isinalubong sa mga labi nito. Matagal niyang hinintay ang halik na ito. Hindi niya alam kung saan niya inilapag ang basong hawak dahil agad niyang iniyakap ang braso niya kay Cassandra. For a long while, pinanatili niya ang mainit na halik dito. Asawa niya si Cassandra. Ano man ang nakaraan nito kay Albert,
ay tapos na. Idinaga niya ang katawan para hindi ito makawala sa kanya. Isa-isa niyang tinanggal ang botones ng blouse nito, habang hindi pa rin pinapawalan ang mga labi nito. Lahat ng nararamdaman niyang init at pananabi kay Cassandra ay ibinuhos niya lahat sa mga halik na ito. Rafael, I will to claim what is mine, Cassandra. Dapat ay matagal ko nang ginawa ito. Wala kang balak galawin ang babaeng pinagsasawaan na ng kapatid mo, hindi ba? Ang kamay nito ay nasa dibdib niya. Balak pa yata siyang itulak nito. Isa yung malaking kasinungalingan. Nung una palang makita kita, pinagnanasaan na kita. Nakatitig siya sa nakabukas na blouse nito. Pinisil niya ang dibdib nito at pilit inabot ang hook sa likod para lumantad ang dibdib nito. Automatiko naman ang kamay nito na tumakip sa magkabila nitong dibdib. Rafael, huwag mo nang ikaila pa, Cassandra. I want you. Huwag mong ikaila na alam mo yan. Muli niya inangkin ang mga labi nito sa mas mapusok na paraan. Hindi niya mapigilan ang kamay na gustong hawakan ang bawat sulok ng balat nito. Umabot na yata sa 50 ang temperatura ng katawan niya. Hinubad niya agad ang t-shirt at muling inangkin ang mga labi nito. Ilang sandali pa ay nasa dibdib na naglalandas ang halik niya. Matapos niyang sipsipin ang tuktok nito, ay itinulak niyang pahiga si Cassandra. Pinilit nitong umupo kahit nakalantad na ang dibdib nito. Gusto nang sumabog ng init sa katawan niya. Pero may balak pa yata itong makipagpintuhan sa kanya. Bahagya nitong itinakip ang blouse na natanggalan niya ng botones. Anong problema, Cassandra? Pagkatapos ng gabing to ano? Kapag kinalantari ka na naman ni Almira, aasta ka na naman na walang asawa? I said I'm sorry. Hindi ka na rin sasama sa Albert na yon. Ano man ang problema nilang mag-asawa, labas na tayo doon. We have our own life. Marahan itong tumango sa kanya. Nakatukod ang dalawang kamay niya sa kama habang naghihintay pa sa sasabihin nito. Shall we continue? Rafael, kami ni Albert. Umikot ang mga mata niya sa iritasyon. Tumayo siya sa kama at ipinamaywang ang mga kamay. Kasasabi ko lang na wala tayong pakialam sa kanila. Ano naman ang nakaraan ninyo? Itapon mo na sa hangin yon. Kaibigan ko si Albert. Katwiran pa ni Cassandra. Ayoko pa ring lapit siya ng lapit sa'yo. He was your ex-lover. Tumayo siya at humugot ng malalim na hininga. Ex-lover? Wala naman nangyayari sa amin. Halos sumabog iyon sa pandinig niya. Napatitig siya sa asawa para arukin kung nagsasabi nga ba ito ng totoo. Anong sinasabi mo? Wala ngang nangyayari sa amin. Linawin mo ang sinasabi mo, Cassandra. Ano pa ang malabo sa wala pang nangyayari sa amin? Inis nitong sagot sa kanya. Hindi ulit siya nakapagsalita ng ilang segundo. But why? Alanganin niyang tanong na halos hindi lumabas sa lalamunan niya. Anong why? Hindi naman kami mag-asawa para pumayag ako sa ganoon. Hindi niya napigilan ang ngumiti. Kinagat niya ang itaas ng labi habang dumadagungdong ang dibdib niya sa excitement. Sino mag-aakala na hanggang ngayon ay birhin pa rin ang asawa niya? You're a virgin? I never had a lover. Kahit pa si Albert na 1 taon kong naging boyfriend, ay walang nangyari sa amin. Halika nga rito. Utos niya kay Cassandra. Lumapit naman si Cassandra pero nakatakip pa rin ang kamay nito sa dibdib nito. Wala na itong suot na bra dahil natanggal na niya iyon kanina. At ang nakabakat nitong dibdib ay gustong magpawala sa katinuan niya. Did anyone ever touch you the way I did? Marahan itong umiling sa kanya. Isang mahinang ungol ang pinakawalan niya. Cassandra,
Pinaglandas niya ang daliri sa labi nito. Hindi ko alam kung kaya kong maging maingat. Pero susubukan ko. Nang inangkin niyang muli ang mga labi nito, ay mas lalong masidhi kaysa kanina. Agad niyang inalis ang blouse na humaharang sa hubad nitong katawan. Lahat ng kilos niya ay nagmamadali. Naghahanap ng katugon. Bumaba ang mga labi niya sa dibdib nito at inangkin rin na mapusok. Itinulak niya ito ng bahagya para mapahiga ulit ito sa kama. Umibabaw siya sa katinanuman muna ito ng mumunting halik sa labi at pisngi. Our honeymoon officially starts now, Mrs. Sullivan. Kung alam ko lang noon pa na hindi seryoso ang relasyon ninyo ni Albert, hindi ko na pinuyat ang sarili ko sa kakaisip sa'yo. Ang sabihin mo, patay na patay ka talaga sa ex-girlfriend mo. That was before our wedding. Pero mula na matikman ko ang mga labing yan, ay hindi na ako pinatulog na maayos. Magbabayad ka simula ngayong gabi, my wife. Sir Rafael? Sir Rafael! Napatingin sila pareho ni Cassandra sa pintuan. Si Sir Carlos ho, bumagsak sa sahig. Napabalikwas kaagad si Cassandra na kaagad isinuot na hubad na pang-itaas. Ang kaninang pag-iinit ng katawan ay nabalutan ngayon ng pag-alala sa ama. Patakbo siyang lumabas ng silid papunta sa library para buhatin si Carlos at dalhin sa ospital. Nasaan si Albert? Tanong niya sa katulong habang palabas siya ng mansyon. Umalis ho eh. Nagtalo kasi silang dalawa ni Sir Carlos kanina. Ako na ang magdidrive para maalalayan mo si Papa. Suhestyon naman ni Cassandra na kaagad sumampa sa kotse. Hindi siya makasagot. Gusto niyang umiyak sa nakitang walang malay na si Carlos sa mga bisig niya.